nagmamadali ko lang siya natanggal kailangan pa konting pasensya lang sa pagsikwat kasi hindi mo pwedeng biglayin kasi baka gasgas yung mandalang yung pagsikwat. Tanggal ko ng pinakabaso niya, yung sa loob, yung butas. Tapos pupunasan natin yan. Hirap talaga pag walang mga katriks. Ito, natanggal na nga natin tong oil seal niya. Ayan mga katriks, natanggal na nga natin yung dalawang oil seal niya. Kung magkabilang pinagtanggalan ko ng oil seal. Di ko sila iniba ng pwesto kasi baka magkamali ako sa paglagay. Dapat kung ano yung pagkalagay niya doon, ganun din mo rin siyang ibabalik. Kung nagkamali ka kasi sa pagbalik, maulit-ulit yung trabaho mo. Cover niya, ayan, mga yan. Kung ano yung pwesto rin ng posisyon ng pagkalagay nila. Pero ang ginawa ko kanina, pinicturean ko para hindi ko makalimutan kung paano ko siya binalik. Bagong oil seal. Magkasukat lang naman sila. Oo, tamang-tama. Ayan. Hindi niya ba siya kung ano yung itsura nung pinaka butas ng mga gilid niya, ganun din siya babalik. Ito nga mga oil seal na to murang-mura nating nakuha at nabili Shopee. Free shipping pa siya at halos 25 pesos lang ang aking binayaran. Tapos genuine, Honda pa yung tatak niya. Pang 125 talaga siya na Alpha. Yan, dito mo matatandaan yung mismong paano yung pagkabit niya. Tatandaan mo lang yung mismong serial 10.5 tulad nito. Medyo natakpan na siya ng mga dumi-dumi. Tsaka ano ngayon, 10.5 din. 10.5. Ganon din yung sa kabila, 10.5 din. Lang sila ng sukat at laki ng oil seal. Tama, konti lang. Yan. Para maglapat yung oil seal sa loob. Kailangan sagad siya dun sa pinakababa. Para ayan, naikabit na natin nga yung mga bagong oil seal. Magkabila na yan. Ayan, bago na yung mga oil seal yan. Hindi natin makakalimutan itong mga to na ilagay. Itong mga o-ring niya, yung seal ring. Ano naman tawag dito. Kagaya nung kanina, ganun rin natin siya ibinalik. Kung paano yung pagkalas natin kanina, ganun din na rin siya ibinalik. Yung seal ring niya. Lalagay na rin natin itong mga to. Yung dust seal. Dust seal ang tawag dito. Mga tricks, na pala tayo dito sa shop ni Tito Eric kasi nga nagpatulong tayo sa kanya. Yung nga naputulan ko ng tornilyo yung naisip ko na lang na hindi natin magagawa ng solusyon sa kanya humingi ng tulong. Kaya ang naisip ko pa-spot ko na lang para kasi hindi natin siya matitread. Hindi natin may kakabit yung tapalodo niya pag di natin tinanggal yung mga nakabarang naputol na yung tornilyo na iwan. Nakat kasi yung tapos ito yung naiwan dun sa butas ng mga pagkakapitan ng tapalodo dun sa shock cover. Ito nga yun. Maghanap pa tayo ng ganito niyan o kaya yung mga naiwan na thread na yung ginawa niya, yung spot niya dun sa para dumikit yung mismong bakal. Tapos ang ginawa niyang diskarte, ayan. Tapos yun pala yung madaling diskarte dito. Kung may welding ka, malalaman mo pala, spot mo na lang siya para mag-tap. Sa ngayon, tapos na nga nating nagawan ng paraan ito. Yung ating
naibalik na natin sa ayos lahat. Nabalik na natin pati yung hub, yung gulong. Naibalik ko na sa dati. At ang gagawin natin ngayon maglalagay na tayo ng langis niya. Dapat tansyahan lang yung langis para magandang maglaro yung shock niya. Kailangan pantay din doon sa kabila, pantay din doon sa kabila. Kung gaano karaming langis nilagay mo doon sa kanan, ganun din doon sa kaliwang shock para maganda yung play ng shock. Ito yung langis natin, fork oil. Pero pwede rin naman gumamit ng tuti. Pero ako, ito yung ginamit ko. In-order ko pa to sa Shopee. Ito nga sa baso ko nga nilagay, tansyahan lang. Kung gaano karami nilagay kong langis, ganun din doon sa kabila. Ayan. Umpisa na natin.